Hey, what's up guys? We are back dito sa aming channel. So for today's video, bali turo ko sa inyo yung process or yung nakasanayan nating pamamaraan kung paano po mag-assemble ng CB98 na sliding window. Ayan. So sa mga interested matuto at saka sa gustong mag-DIY, make sure to watch it till the end para makuha nyo po yung exact at the same time yung accurate na procedure kumbaga na nakasanayan po natin. Ayan, pero bago tayo magpatuloy, kung bago lang kayo dito sa aming channel, please do subscribe and then palike na rin po nito ang aming video at huwag niyo kalimutang i-click ang notification bell para always updated kayo sa mga tutorial videos natin na i-upload pa sa mga in the future rather. So tara guys, proceed na tayo sa ating gagawing pag-fabricate ng CB98 sliding window. So ayan guys, bali nakat ko na po yung aluminum bago tayo mag-proceed sa ating puncher. Dito muna tayo sa kung paano po magkakaltas. Bali yung procedure nga pala natin sa pag-assemble ng CB98 series. Una ko pong binubuo is yung mga sliding panel. So sa mga baguhan dyan, tutukan nyo po ng mabuti para mas madali nyo pong makuha yung procedure kumbaga. Actually you can drop your comment or question. Free po tayong magtanong and then if may oras sasagutin natin yan. So let's proceed. Bali una ko pong ginagawa is yung mga panel or yung sliding panel. So yung last natin sa mga interlocker, bali yung mga bahagi nga pala ng sliding window, ng CB98 sliding window, na-upload na po natin sa mga previous na vlog. You can check it out kung paano po or ano po yung mga bahagi ng CB98 series at the same time yung function po ng CB98 Panzer. So let's proceed dito sa pagbabawas or pagless sa mga interlocker. So yung bawas natin sa interlocker, bali yung interlocker is most likely nasa gitna and then yung lock style is nasa gilid. So yung less natin dyan is less 3/4. Yan po yung magiging cutting. If this is the opening measurement or yung height niya 39.18, less natin ng 1/3/4, yun na po yung magiging cutting natin sa lock style at saka interlocker rather. And then sa top bottom naman, so if this is the width measurement, 47.18, bali yung less natin dyan is 5.18. So depende po ito sa gagamitin nyo pong rubber. So yung iba, yung less nila is 5 inches lang. So if you're using a rubber jam na medyo, ayan, this one medyo makapal po siya. So yung less natin dyan is 5.18, bali nagdadagdag tayo ng 1/8. Then yung magiging result is divide natin into 2. Yun na po yung magiging cutting natin sa top at saka bottom rail ng ating CB98 sliding panel. So let's proceed guys. Bali abangan nyo po next episode nito. Bali paturo ko sa inyo kung paano naman bubuuhin yung perimeter frame ng ating CB98 na sliding window. So proceed tayo dito sa ating ito po yung ating interlocker. Ayan, ready na po yan for punching. And this one is the lock style. Ayan. So nakat ko na po yan according po sa kanyang measurement. So like I said, yung less natin sa mga lock style at saka interlocker is 1/3/4. So ito yung ating CB98 na Panzer. Kasama ko si Madam Shirel. So yung nagiging yung kadalasan ko pong setup, kumbaga ito po yung magiging posisyon ng ating interlocker. Bali ito po yung taas na bahagi. So this is ito po yung baba. So una ko pong kinakaltasan is this one. Wait. Ito po, itong bahaging ito. Sige. Ako rin sulod na. Sige, mag-punch ka dyan. Ikaw rin sulod. Sige, go. Ayan. Kini may lisod mo. Okay. Some are... Wait. Sige, go. Good. Then... Some are kipot. Medyo mahirap guys dahil... Oh my God. Go. Go, Power Ranger. Asa, kapilo.
Sige, medyo mahirap nga po dahil while nag-feed tayo sa ating mga aluminum sa puncher, we are taking our video as well, sir. Sige. Yan. After natin sa mga bottom part, ayan, ito po yung bottom. So, next naman is ikaw lang, video lang. Okay, video. Sige, ito lang video. Ayan. Sabi, go. So, since tapos na tayo sa bottom part, dito naman tayo sa top. Sige, big. Alright. So, after natin sa lock style, interlocker rather, proceed na tayo sa lock style. Wait lang. Sige, babe, go. Ayan. Kasa, go. Kailan sa wheel ni. Ayan. Ayan. Dito ka sa taas lang, ano nakita na? Paano ba? Pag ganyan ba? Yan. Okay. So after natin ma-punch po yung interlocker at saka lock style, ayan. Susunod natin yung mga bottom. Bali yung ating bottom rail lang po yung ating kakaltasan dahil nga po para po kanyang gulong. So ito po yung bahagi ng puncher kung saan po kakaltasan natin yung bottom part. Ito po yung portion kung saan ilalagay po yung ating nylon roller. Wait lang. Sige babe, go ahead. Sora? Yes, ako lang. Hindi na po. Angat ba? Angat. Angat pa ba? Sige, go. Yan. Kaya mo lang. Sige, ikaw na lang. Hirapan tayo ito eh. Malalangan tayo. Malalangan tayo. Hirap-hirapan tayo pa. Ayan. Bali yung function nga pala niyan is kumpag na pinapaksian lang niya yung ano yung bottom rail para hindi po sasayad yung ating gulong. Pakita ko po sa inyo guys kung bakit may kaltas po siya ganyan. Ito po yung ating CB98 na roller, single lang po yan. Ayan, so plasing na plasing po yan. So yung case pag hindi po yan nakakaltasan, magkakaroon po ng difference sa measurement. Kumbaga madadagdagan po yung ating cutting measurement ng ating bottom rail. So after natin i-punch, bubuuhin na po natin yung ating mga sliding panel in just a while. So ayan guys, after natin ma-punch yung interlocker at saka lock style, bali ibubuo natin sila using the accessories. Ito po yung kanyang single na nylon roller, and then this one is the 4 kinds. Ito po yung mga plastic na nakalagay po sa corner, and then ito po yung ating gamit na tornilyo. Ayan, para mas maliwanagan po kayo, panoorin nyo po yung video. Sige madam, paliwag madam. Diyan sa si madam, gabi ka laway daw niya paminaw karon. So una ko pong ginagawa is or binubuo itong bahagi po ng interlocker. Actually, it's really up to you kung ano po yung uunahin niyo. As long as magamit po yung mga plastic or yung mga 4 kinds. Ayan. Pasok natin yung, siguruhin nyo lang po kung ano po yung, ayan, ito po yung pang bottom na plastic or na 4 kinds na pang interlocker. So, pasok natin dyan. Then, saka yung tornilyo. So, yung gamit nating tornilyo is gypsum screw na 1/2.
yung taas. Ayan. Check po saan ito. Sige. So, pasok natin yung ating nylon roller sa kanyang bottom rail. Ayan, and then just like that, gagamitan natin ng barena. So, set up natin yung barena sa pinaka lowest na or hindi gaano kalakasan dahil nga po mababasag yung plastic. Ayan, that's it. So that's how it look like. Siguruhin nyo lang po na perfectly aligned po yung ating bottom or bottom and top dito sa kanyang interlocker. Then proceed tayo sa taas. So yung sa taas na bahagi, wala na po siyang kaltas kagaya nito sa bottom. Ayan. So reminders po sa mga gustong matuto, kung gusto nyo pong matuto talaga, doon po kayo bibili ng, if wala kayong puncher rather, doon po kayo bibili sa Kings. May puncher po silang magagamit. Ayan, bali, all you have to do is just buy an aluminum. Ayan, tanggal. Parang ganibalik yung connection mo. Kung boss, ibalik nun, anak akon. So after nating madugtong yung interlocker, saka naman yung susunod natin yung lock style. Oh God! Sorry po. Sakit. Lumipad yung ano. And then ito po yung kanyang 4 kinds para sa lock style. Then, pasok natin yung gulong. Wait lang, medyo siya ganun ka ano. Kuha mo lang. Kuha siya tarong. Bag. Kamay mo yung... Kamay ko yung ano. May autofocus kasi yan. Dito ka? Dito ka? Dito ka ba? Aron makuan siya, hayagan. It's okay. Yan. Ayan. So, repeat the process lang po sa kabilang or sa isa pang panel. So, ayan na guys, nabuo na natin yung ating sliding panel using the 798 na aluminum series. So, bali yung next procedure nito is maglalagay na lang tayo ng glass. Pero bago natin lagyan ng glass yan, nakalimutan natin bumili nga pala ng crescent lock. Bali yun po yung magsisilbing pang-lock natin sa ating sliding window. So, abangan nyo po yung susunod or karugtong na video nito. Pakita ko sa inyo yung pagbuo sa perimeter frame nito at the same time yung paglalagay natin sa glass. So that's it for now. If you find this video very helpful to you, especially sa mga gustong mag-DIY, please give us a like and then pasubscribe na rin po nitong aming YouTube channel para mas marami pong matuto nitong ating munting trabaho. Char. So that's it for now. This has been Pong's Work together with Ma'am Sherelle. Bye bye for now. Have a good day and God bless everyone. Bye-bye. Bye bye.